maligayang pagdating sa usapang positibo kung saan ibinabahagi natin ang kwento ng pag-asa, inspirasyon at positibo sa mundo. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay and that. Nalalapit na naman ang halalan. At syempre, bilang botating Pilipino, tayo ay boboto. Pero sapat na ba na bumoto lamang? Hindi ba kailangan maging responsable tayo sa ating pagboto? Ito ang 5 gabay para sa responsableng pagboto. Una, alamin ang mga kandidato at kanilang plataforma. Pag-aralan ang kanilang background. Tukuyin kung sila ay may tamang kwalifikasyon at kakayahan na angkop sa posisyon na kanilang tinatakbuhan. Suriin ang kanilang mga programa at plataforma. Pangalawa, maging informed na putante. Iwasan ang fake news. Maging mapanuri sa mga impormasyong natatanggap ukol sa mga kandidato o kaya sa halalan. Sumangguni lamang sa mga mapagkakatiwalaan na sources. Pangatlo, huwag ipagpili ang boto. Huwag tanggapin ang anumang uri ng suhol o papuya kapalit ng boto. Ang pagbebenta ng boto ay nagtutulot ng korupsyon at nagpapahina sa demokrasya. Ang vote buying at vote selling ay maituturing na election offense. Pangapat, sundin ang mga patakaran sa halalan. Maging maalam sa mga dapat at hindi dapat gawin sa panahon ng kampanya at halalan, lalo na sa pagboto. Kung sakaling may makita o masaksihan na paglabag, iulat ito sa kinaukulan. At panglima, pahalagahan ang iyong boto. Ang pagboto ay hindi lamang isang karapatan, kundi isang responsibilidad bilang mamamayan. Tayo ang pipili ng ating mga mamumuno, kaya pumoto para sa tao sa tingin nating karapat-dapat na maglingkod sa ating bayan. Tandaan, ang responsabling pagboto ay nagsisimula sa maayos na pagpaplano, malalim na pagsusuri, at pagiging tapat sa prinsipyo. Bawat boto ay mahalaga, at bawat boto ay may magagawa. Kaya sa darating na May 12, 2025, sabay-sabay natin ipahayag ang ating boses. Bumoto sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino. Sa atin pong mga kababayan, ikinalulungkot ko pong sabihin sa inyo na ang atin pong halalan ngayong taon, ang national and local elections at BARM parliamentary elections na gaganapin po sa May 12 ay hindi na matutuloy. Minarapat po ng inyong Commission on Elections na ipagpaliban muna ito sapagkat hindi pa po kami handa 100% sa pagsasagawa nito. Muli po, hindi po muna tuloy ang May 12, 2025 national and local elections, pati na rin po ang BARM parliamentary elections. Maraming salamat po. Kung nakita mo ito online, ano ang gagawin mo? Maraming kumakalat na maling impormasyon sa social media at iba pang online platforms tuwing panahon ng eleksyon. Lalo na sa panahon ngayon,
Uso ang paggamit ng artificial intelligence at paggawa ng deepfake. Katulad na napanood nyo kanina na animoy totoo sa unang tingin. Maaari ninyong i-report ang mga itong klase ng maling impormasyon tungkol sa halalan na nakikita online sa Task Force, Katotohanan, Katapatan at Katarungan sa Halalan ng COMELEC. Walang masamang magduda sa mga nababasa online dahil ang katotohanan, katapatan at katarungan sa halalan ay nagsisimula sa isang matalino at responsableng Pilipino. Isang paalala mula sa Task Force KKK sa halalan ng Commission on Elections. Magandang gabi po sa ating lahat. Nandito na naman po tayo sa Tinig ng Kinabukasan, interview sa mga kandidato sa Senado, Boses ng Bayan, pagsusuri sa mga kandidato. Ngayon po ay March 10. Kagabi po nakakwentuhan, nakapanayam po natin si Mr. Roy Jerusalem Cabonegro. Ngayong gabi, tayo ay mapalad at makakasama natin ang isang dedikadong environmental advocate at dating national president ng GPP Kalikasan Muna. Siya ay kilala sa kanyang matibay na paninindigan para sa mga issue ng kalikasan at sustainable development. Sa kanyang mga advokasya, siya ay nagtataguyod ng mga konkretong solusyon upang labanan ang climate change at protektahan ang ating kapaligiran. Ang kanyang mga inisyatibo ay nakatuon sa pagbuo ng mas mabuting kinabukasan para sa mga susunod na henerasyon. Mga kababayan, ang atin pong makakapanayam ngayong gabing ito, si Ginoong David De Angelo. Magandang gabi po, Sir David. Magandang gabi, Dr. Ron. Yan. At kinagagala ko po kayong makasama ngayon, mga kababayan, sa mga kalikasan gabi sa Luzon, Visayas, Mindanao, saan mang sulok ng mundo. Ayan po, magandang gabi po sa inyo lahat. Muntik na ako mapakanta doon. Sorry. Opo, no? Ayan po, para sa mga bagong tagapakinig at ngayon palang manonood at makikinig ng ating programa para sa eleksyon na ito, ang ating flow ng ating interview, una, pag-uusapan natin ang plataforma ng ating kandidato. Pangalawa, ang kanyang karanasan. Pangatlo, ang pagsagot sa mga issue ng bayan. At pang-apat, ang komento o masasabi niya sa mga binabanggit o sinasabi ng masa. Ayan, so yun po yung flow natin. Simulan po natin ang ating usapan sa plataforma. Sir David, ano po ba ang mga plataforma ninyo sa pagtakbo ninyo bilang senador? Yan, mga kababayan, yung po ating plataforma actually ay sumesentro dun sa ating apelido, no, na De Angelo. Although yung plataforma na yon, yung 7 platforms na yon, ay gusto kong padaliin, no, kung ano-ano yung ating gustong iresolba. Kasi sa aking palagay ay meron tayong multiple crisis, mga kaibigan, no. So yun po, mga crisis na ito ang gusto nating sagutin kapag tayo ay nanalo sa Senado. Unahin na natin yung ating climate crisis. So kaya po ang unang-una nating prioridad ay magdeklara po, magkaroon ng panawagan para magdeklara ng isang pambansang krisis sa klima o National Climate Emergency. Pero hindi po yun doon matatapos. Kailangan po meron tayong isa sa batas na tinatawag natin na Climate Emergency Act. Ito pong Climate Emergency Act ay magsasama-sama po ng lahat ng existing research and new research kung sino po yung mga tatamaan itong ating krisis sa klima at ano po yung nararapat na adaptation and mitigation measures para po mapaghandaan o makapaghanda ito pong mga lugar na ito at makapagbigay po ng appropriate solutions and appropriate funding. So yun po yung unang-una natin nung pag-declare ng climate emergency. Pangalawa po ay yung ating sa agrikultura, yung magkaroon po tayo ng tinatawag natin na food sovereignty. Kasi right now, Dr. Ron, we have food crisis, no? Tayo na kung saan nagturo, no, sa mga kapitbahay nating Asyano kung paano mag-agrikultura, magtanim at mag-ani ng palay, ay tayo ngayon yung nag-i-import. We are the number 1 importer of rice and even of fish, no? Nag-i-import na rin tayo. So balak po natin magtaguyod ng isang batas na magsusulong ng food sovereignty. Kasi ang paniwala ko, mga kababayan, meron tayong mga healthcare workers na
gobyerno ang nagsisweldo kasi mahalaga ang kalusugan, di ba? Yung ating edukasyon, napakahalaga din. Kaya nga meron tayong mga guro na ang nagsisweldo rin ay gobyerno. Pero kung wala po tayong makain, no, ay hindi ba papaano po tayo magiging malusog at paano tayo makakapag-aral yung ating mga kababayan, mga kabataan na maayos kung wala tayong makain. Pero ang irony po no, ng ating mga magsasaka, isa sa pinakamahirap, isa sa pinakabaon sa utang, at wala pong government-backed farming program na kung saan from farm inputs up to the pagbili sa mga produkto ay dapat gobyerno nagpo-provide at nagbebenta sa taong bayan sa mas murang halaga. Kasi kung may government-backed agricultural program tayo, ay pwede talaga magkaroon ng bigas na 20 pesos, 20 to 25 pesos. Kasi ang layunin naman ng gobyerno ay hindi naman talaga kumita, kundi makapag-provide ng social services sa ating mga kababayan. Kasama rin po sa ating gustong tugunan ay yung education crisis natin at kasama po sa ating mga isusulong ang pagrepaso sa K-12 curriculum, paglalagay po ng multiple level intelligence education, pag-ensure na nai-implement po ang environmental education sa ating mga curriculum kasi batas na po ito. Ngunit hanggang ngayon ay hindi po nai-implement, nagpapatatag po ng ating freedom, academic freedom sa sistema ng ating edukasyon at seeing to it that students are listened to when it comes to raising tuition fees, kapalakas po sa ating mga student councils and ng dialogue between sa mga may-ari po ng school sa private sector at saka sa mga estudyante. Sa larangan naman po ng climate, no, ng natawag nating renewable energy, ay we are pursuing for a green, renewable, and affordable energy by pushing for proper review and reforms into the Renewable Energy Act by removing the VAT taxes on residential consumers on electricity and removing the charge, no? Aalisin natin yung pag-charge ng mga electric companies sa tinatawag nating system loss kasi hindi naman po dapat residential consumers ang nagbabayad ng system loss. Kasama na rin po dito yung pag-review at pag-amend sa IPIRA at yung pagsasaayos po ng mga peke ng electric cooperatives. Ang dami po nating electric cooperatives na peke naman, no, na hindi para sa taong bayan kasi magulo po yung electric cooperative na yan. They are reporting to the NIA instead of the National Electrification Administration instead of sa CDA. So kailangan po nating ayusin yan para mapatatag pa. Kasama rin po sa ating sinusulong itong green blockchain, no? Green blockchains in governance na kung saan itong tinatawag nating sistema ng blockchain na online po ito at isang encrypted and secured system ay siya po magse-safeguard ng ating mga government contracts and even kung pwede po ito sa eleksyon na magamit kasi mahirap po na magkaroon ng dayaan pag ginamit itong sistemang ito kasi akala doktor ng ating mga kababayan pag sinabi mong blockchain, cryptocurrency lang yan. Hindi po. Ang blockchain po isang sistema na kung saan mas nasa-safeguard po yung ating mga data. So yun yung ating titingnan kasi may mga gumagamit na po niyan. Pero isa pa sa major natin ay talagang pagkaupuri natin, magkakaroon tayo ng comprehensive review ng lahat po ng ating environmental laws kasi nga kalikasan po yung dala-dala natin. So kailangan po ma-review itong mga batas na ito kasi ang dami na nating mga magagandang batas. We have the best environmental laws in the world. We have the Clean Air Act, we have the Ecological Solid Waste Management Act, the Renewable Energy Act. Ang dami niyan. No? At mapag-aralan po ano yung problema, ano yung pwedeng maging naging problema sa implementation, ano yung solusyon. Tapos we need to come up with a comprehensive environmental code of the Philippines para mas mapadali po yung pagpapatupad sa ating mga batas pangkalikasan. Sobrang ganda po no, lalo yung pagkakaroon ng MI sa mga school, no, yung pagre-repasa nun. Pero punta po tayo doon sa environment po. Paano po kaya sa tingin ninyo ang magiging balanse nung pag-unlad ng ekonomiya at pangangalaga sa kalikasan? Kasi parang nagkakaroon ng problema ngayon pagdating doon Ang problema kasi dyan, Dr. Ron, is the economic perspective. So the current economic perspective, we have a capitalist system in place. We are using the GNP, GDP system
Medyo mahaba-habang proseso ito, no? Pero we would advocate, as we had been advocating, for a well-being economy, the shift to a well-being economy, wherein isasama po sa equation ang pag-measure hindi lamang sa export and import and other financial or economic things, kundi isasama po yung pag-measure ng ating human resources and natural resources. Ginagawa na po ito sa mga Nordic countries gaya ng Sweden and Denmark, na kung saan ang kalikasan po ay mabibigyan ng tamang value. So, kailangan natin gawin ay isang focus on ecological sustainable development. Kasi kung mawawala po ang kalikasan, ang problema kasi, disconnected tayo sa ating environment. Ang pinakamaraking laki pong kayamanan ng Pilipinas ay yung vast nating na biodiversity. At kung masisira po yan, mawawalan tayo ng advantage sa ating mga katabing bansa kasi dahil kagaya nila tayo, maunlad nga tayo, pero wala tayong pinakang source nung tinatawag natin na dalawa lang kasi yung resource na talagang finite at mahahawakan natin na may tunay, no? Tunay na kayamanan na tinatawag. Ito yung yamang tao at yamang kalikasan. Yan. Opo, no? Pabor po ba kayo doon sa mining? Kasi parang ito yung isa sa nakikita nating paraan para mas mapaunlad yung ekonomiya 'di ba? Kasi pagtatayo ng mga infrastructure, etc. Payag po ba kayo sa ganung paraan? Actually, Dr. Ron, mali yung ano na yun yung pananaw na yun. At gumawa nga tayo ng statement na ating binatikos itong documentary na nilabas ng Bagong Minero kasama si Atty. Buko de la Cruz na isa sa nominee at ang bida dyan, nag-host dyan si Tony Gonzaga. Ang sabi nga natin, isa itong fake news. Mali kasi na sinasabi nila na ang pagmimina ay nakakatulong sa pag-unlad ng Pilipinas. Hindi po yan totoo. Wala pa po sa 1% ang contribution ng mining sa ating bansa. Pangalawa, ang ating pong ine-export ay raw mineral ore, meaning ito po ay lupa. So ibig sabihin ko, ang deklarasyon lang nila dyan ay nickel, nickel lang yung mabibigyan ng tax. Pero sa katotohanan, hindi lang naman po nickel lang nandun sa lupa na yon. So pag-export nun palabas ng bansa, gagawin po yung mga battery, mga cellphone, etc. Tapos tayo, Pilipinas, bibili tayo ng finished product. So ginigisa tayo sa sariling mantika. Ang panukala natin, una, ay magkaroon ng mining moratorium, matigil muna, at magkaroon ng comprehensive review. Actually, ginawa na po ito ng ating mentor, no, sa environmental advocacy, si Madam Gina Lopez, na magkaroon muna ng mining moratorium, ma-review ang lahat ng mining concessions and agreements, at mapanagot yung mga na umaabuso dito. Pagkatapos nun, kailangan natin pong i-repeal yung Mining Act of 1995 and enact an Alternative Minerals Management Act, kung saan sa batas na ito ay bibigyan ng focus yung pangailangan po ng ating bansa. Kasama na dito yung tamang share, no, ng buwis ng ating mga affected communities, yung tamang pagdinig sa proseso kung papayag o hindi, yung pag-protect ng mga key biodiversity areas at pagbibigay din ng just share sa mga katutubo nang sa ngayon ay tinanggal pa ng bagong batas na nasa Bicameral Conference Committee na itong enhanced fiscal management when it comes to mining. At ang isa po sa pinaka sinusulong din natin ay i-ban, no? Magkaroon po ng ban on the exportation of raw mineral ore at puwersahin po itong mga foreign companies na ito na magtayo ng processing plant sa Pilipinas. Kung gusto niyo mag-produce ng battery ng cellphone, dito niyo proseso yan. At ang mangyayari po dyan, magkakaroon tayo ng industrialization, magkakaroon tayo ng job generation, at the same time, bababa yung mga finished products na kailangan ng ating bansa. Kasi ngayon, ini-import natin yan lahat. So kung mina natin yan, mineral natin yan, pakinabangan muna natin bago natin ibigay sa ibang bansa. Napaganda, no? Kitang-kita natin yung mga plataforma ninyo at talagang galing sa puso, no? Hindi lang basta masabi. Pero gusto po naming malaman din, no, Sir David, paano kayo nagsimula sa ganitong advokasya ninyo, sa ganitong mga, kumbaga yung line of thought ninyo, paano na uwi sa ganitong linyahan na? Yung sa karanasan ninyo. Habang kwento. Pero, ako kasi ay lumaki sa Atimonan, Quezon, no, sa Quezon Province. At sa Quezon kasi ay namulat tayo dito sa issue ng mga mangingisda, no, sa Lamon Bay area kasi may pangisdaan doon. So ang una nilalabanan natin doon ay yung tinatawag ng buli-buli. Yun ay mga large-scale fishing vessel na nasisira yung livelihood ng mga small fishermen
at nahuhuli pati yung ultimo maliliit na isda. So kasama tayo sa nag-advocate, college pa lang tayo no, nag-advocate na magkaroon ng protected area, maprotektahan yung municipal waters, yung Lamon Bay. At the same time, maipagbawal yung large scale fishing sa municipal waters. Na issue nga ngayon kasi para ang Supreme Court muling binibigyan ng papel itong mga large scale fishing vessels sa municipal waters. At bukod doon, bilang isang aktibong estudyante, tayo rin ay naging miyembro no naging opisyal tayo ng buong Quezon sa bukod sa National Union of Students of the Philippines at sa College Editors of the Guild of the Philippines na kung saan ay sa advokasya para sa kalikasan at para sa masang uri ay we work with Teddy Casino nung college days pa ito sa mga 2000 hindi pa 2000 mga 1998 1998 days we have worked with Teddy Casino, we work with yung asawa niya si Ruth Cervantes, magkakasama kami niyan sa College Editors Guild of the Philippines naman. Tapos habang nagpo-progress tayo, we were involved in advocacies for the environment. Kasama na dito yung ating advokasya sa pagpasa sa Renewable Energy Act, Energy Bill, pag-advocate para sa pagban ng toxic mercury through Ban Toxic, so nag-cosplay tayo. And at the same time, ano ba? We've been part of the Asia-Europe Youth Network for Sustainable Development. Nung 2006, kung hindi ako nagkakamali, kasama rin tayo sa nagpunta sa Victoria Oriental Mindoro kasama ng tumatakbo ngayon na konsehal ng bayan ng Victoria na si Farmer John, at nanindigan tayo para magkaroon ng ban no sa mining sa Oriental Mindoro. So 2006 yun kung hindi ako nagkakamali. So nagdire-diretso na lang yun. So we had been in the environmental advocacy for more than 30 years. Itong question na isusunod ko po, no, medyo personal po ito. Pero paano nyo po napapanatili yung ganitong advokasya ninyo sa kabila ng mga hamon? Kasi sa buong mundo po, no, ang pagiging environmentalist, ito yung isa sa pinakamahirap. Ito yung may pinakamaraming, kumbaga sa panahon ngayong bash, no? Lalo nga sa ibang bansa. Paano nyo po ito napapanatili? Ang tingin ko kasi sa kalikasan ay buhay natin. Parang bahay natin yan. So kung hindi natin naalagaan, walang titindig para sa kalikasan, wala namang boses kasi ang environment. So kaya ngayon dinala ko, actually hindi naman ako nagbansag na boses ng kalikasan sa Senado, hindi ito galing sa akin. Galing ito nung magkaroon ng CNN Senatorial Forum ang ABS-CBN. So sabi mismo ng host doon sa Senatorial Forum, so ikaw po ang boses ng kalikasan. Kaya sabi ko, sige, kukunin ko na kasi hindi dumalo doon si Senator Lauren Legarda So sa akin binigay. So ako na yung boses ng kalikasan. And I believe that the environment needs someone to speak for the environment and we have the environment. So yun ang tingin ko kasi na buhay ito natin, at kung ito'y buhay natin, maapektuhan ang bawat isa sa atin at ang susunod na henerasyon, ay hindi ka dapat mapagod sa pag-advocate ng tama, ng katotohanan at kung ano ang para sa kalikasan. Kasi kung para sa kalikasan, ibig sabihin para ito sa ikabubuti ng mamamayan. Last question po, no, para sa karanasan ninyo. Napansin po ng aming research team na marami kayong mga kinakandak na seminars and forums po, no, pertaining to environment. Ano po kaya yung mga nakukuha or nakakakuha po ba tayo ng mga supporters after ng mga seminars and forum na yon, o hanggang doon na lang po yun? Actually kasi ang environmental forums naman ay awareness, no? Awareness raising. I think it's very important that we do that. Bukod naman doon, meron din tayong mga concrete activities and mobilizations na ginagawa. But awareness is very important in telling the public na mahalaga ang kalikasan. Ang problema kasi human nature, bilang tao, akala natin disconnected ang kalikasan pagdating sa trabaho, pagdating sa pagkain and everything that we face daily. Pero we always remind that the environment is connected in everything of this. So hindi lang naman hanggang doon na lang 'yon. Kasi like the Green Party of the Philippines right now is more active than it was when it started in 2003. Bata pa ako noon, may buhok pa. So again, it's more it's more active. We also have Bayanihan para sa Kalikasan Movement Inc., where we are
where we have this recent project together with Engineer Eric Raimundo, na mayroon kaming Project 3M, Arrest Plastics, where we plan to create 1 million eco bricks, 1 million children's chairs, and 1 million throw pillow out of waste plastics, because we want to raise environmental awareness. At the same time, we want to uh, to do concrete actions towards addressing the issues of the environment. Nabanggit niyo po yung Ecobricks, no? Yan, mga kaibigan po natin sa Ecobricks Cavite, si Ma'am Liza. Hello po, shout out po dyan. Baka nanonood si na Ma'am. Yan. Punta po tayo sa issue ng bansa. Meron po kaming 3 questions dito. Ano kaya yung pangunahing hadlang na nakikita nyo po sa pagsasakatuparan ng reforma sa kalikasan sa Pilipinas? At paano nyo po ito balak harapin? Hadlang sa Opo. reforma. I think ang unang hadlang ay yung mga nakaupo sa pwesto, no? Kasi yung mga nakaupo sa pwesto sa pangunguna ni Speaker Romualdez ay may interest sa mining. So kung may interest sila na sirain ang kalikasan, pagkakitaan ng kalikasan, mahirap talaga. Kaya nga importante na isulong natin na magkaroon ng enabling law. Although naniniwala ako na dapat ini-implement na ng COMELEC itong anti-dynasty law. Importante na magkaroon din ng enabling law para wala nang reason yung COMELEC para hindi implement yung anti-political dynasty law, para ma-prevent natin yung mga pamilya na ma-elect sa kung saan saang pwesto at gawing negosyo itong eleksyon, itong pagkakaupo, at gamitin din, no, para sa interest, para maprotektahan yung kanilang interest na laban sa kalikasan. Isa pa dyan, maisaayos din natin siguro itong party list law. Kasi gaya nga ng sinasabi ko, itong bangon bagong minero ay they are trying to project that they are for the workers in the mines. Kasi ako, wala akong problema kung talaga ang representative ng mga yan yung mga trabahador sa minahan, kasi they are marginalized. But the nominees, all of the nominees of this party list is mga may-ari ng minahan. So how can they advocate for the rights of the workers when they are the owners? And they are saying na mahalaga ito, na kailangan ng mining, destructive na for the environment. So kailangan nating ayusin ang party list law, and I think we also have to enact the Rights of Nature Act para mabigyan ng karapatan ng kalikasan and criminalize destruction of the environment by enacting a law on criminalization of ecocide. At in the long run, kapag naayos na siguro natin itong dinastiya at trapo sa ating pamahalaan by reforming also the Fair Election Act na hanggang ngayon ay unfair, ayusin natin yung mga provision, I think we should move for the amendment of our Constitution into really going from the current system into a parliamentary system na kung saan ang mas maniniya ay mga partido may tunay na plataforma, isang sistema na hindi personalidad ang tinitingnan, kundi mga plataforma ng partido. Kasi isa pa sa nakakasira ng environment indirectly ay itong personality-based politics natin. Kasi hindi naman plataforma ang tinitingnan, kundi kung sino yung artista. Minsan nga, magbudots ka lang, nananalo ka na. So, very complicated itong issue na ating kinakaharap. And I think isa rin sa pangunahin, dagdag ko na rin yung issue ng corruption, no? Kasi hanggat may corruption, hindi na nabibigyan ng tamang pag-implementasyon at pagprotekta ang kalikasan. At malala na, sobrang lala na yung ating corruption. So I think we need to pass the FOI bill, and also we need to empower the people, tanggalin ang pag-politicize sa mga corruption agencies, palakasin ang people participation and these anti-corruption agencies, and strengthen the people's audit of government agencies and the budget. Yan, salamat. When it comes to budget po, no, sa tingin nyo po ba, ito natanong ko rin po ito sa mga previous na senatorial candidates po, no, sa tingin nyo po ba, napapanahon na para magkaroon ng sariling department po or cabinet ang climate change? Kasi ngayon parang coalition commission lang siya and ramdam na natin yung climate change Katulad ng ibang bansa po gumawa sila ng talagang hindi lang siya attached agency, department talaga siya, no? Sa tingin niyo napapanahon na po iyon? I think it's just a matter of semantics It's a question of ginagawa ba nila yung kanilang katungkulan? Kasi for example, the Department of Environment and Natural Resources, who has the worst
performance when it comes to protecting the environment, although they have commendable projects and everything na sinasabi na marami silang ginagawa, pero hindi ko alam, parang kulang, no? Yung Climate Change Commission, kung papakinggan lang ito ng DENR, hindi naman kailangan may hiwalay na department. I think we have to really sit down and make necessary kung paano gagawin para yung kanilang mga functions ay magkaroon ng connections, magkaroon sila ng synchronization, nang sa ganon ay itong Climate Change Commission ay ma-implement din sa mga proyekto ng DNR, proyekto ng Department of Agriculture, kasi marami yan eh. Yun kasi yung mas kulang. Kasi like for example, sa COP, ang pinapadala, ang nag-head madalas, Department of Finance. So hindi ka maintindihan bakit, di ba? Dapat ay galing sa Climate Change Commission, at the same time, dapat ay well represented din yung ating mga civil society organizations that are connected to the environment. Kasi dapat yung representation also with the stakeholders is very important. So, kasi kung maraming department, ang dami-dami na pinopropose na department, di naman din nagpapunction ng maayos. It's more on increasing the performance of these departments and ensuring that they are doing their job according to the functions that they are required to do so. Kasi kahit anong department may ilagay dyan, kung hindi rin naman magpapunction yan, gastos lang yan. Wala rin naman mangyayaring maganda. Tama po, no? Tungkol sa edukasyon po, paano nyo po mahihikayat or maidadagdag ang pangangalaga sa kalikasan, lalo na sa curriculum ngayon? Kasi parang nasasapawan ng ibang dimension na, no, yung curriculum natin ngayon. Paano po kaya yung gagawin ninyong intervention doon? Yan, Dr. Ron, gaya ng sinabi ko kanina, we already have a law na I think 2008, kung hindi ako nagkakamali, Environmental Education Act. So, ang tinanong ko na to sa DepEd, sabi ko, na-implement niyo ba tong batas na to? May ganito ba? Pero may nagsabi sa akin, teacher, siguro 60%, may ganyan ba? So, hindi nila alam. Sabi ko naman tinanong ko si DNR, well implemented yan, very successful. Sabi ko, very successful, di na, parang ibang teacher hindi alam. So, gusto nating tanongin yan, i-review natin, magkaroon tayo ng oversight, alamin natin, ano ba yung dahilan at hindi na-i-implement itong Environment Education Act? Kasi kung ito ay na-i-implement, hindi na magiging problema yung sinasabi mo na dapat naka-implement sa curriculum. So, I think we have to revisit the proper implementation in the curriculum of real programs that are needed in order for the real purpose of education to work. Ang problema kasi, ang ginagawa ng DepEd, hindi ko naiintindihan kung bakit ang nagiging purpose ng education natin at pinapaintindi sa mamamayang Pilipino na nag-aaral ka para ka lang magkatrabaho. Hindi naman ganoon ang edukasyon. Ang edukasyon, inihahanda ka para sa buhay mo, para maging maayos, makapag-desisyon ka, makapag-isip ka ng maayos, at magkatrabaho ka. Hindi yung nag-edukasyon ka lang para magkatrabaho. Kasi sinasabi nila, kailangan mag-focus tayo dun sa necessary skills for you to land a job. Kaya nga tinanggal yung mother tongue, binawasan yung ibang mga values education. Hindi nila alam na you can be a good worker, a good entrepreneur if your own self, kung yung iyong sarili ay hindi ka handa, yung values mo ay hindi maayos, yung outlook mo sa buhay ay hindi maayos, puro ka skills, puro ka utak, pero wala kang necessary basic capacity as a person, no, to comprehend, to decide, and to act properly. So, I think mahalaga na ma-review itong mga batas na ito, lalo na Environmental Act, para ma-implement into the education curriculum. Masyado kasi tayo nagmamadali na kailangan mag-aral para magkatrabaho. Lahat gano'n ang hindi naman gano'n ang edukasyon dapat. Yan, napakaganda po, no? Kita po namin at nadinig po namin, no, yung inyong plataforma, tapos yung konkreto na gagawin ninyo. Kaya po, importante din yung mga ganitong tanungan, kasi nakikita talaga namin na it is not just an advocacy talaga, no? At meron talaga kayong plano na gagawin. Punta po tayo dito sa masasabi. Yan, kasi tayo po ay may 1 oras lamang, no, na binigay sa atin para matapos to lahat. Dito po sa masasabi natin, may mga binanggit po
may mga kinoment at may mga message po sa amin na question or feedback para sa inyo po, ang ating mga manonood at inyong mga followers. At syempre, may mga ilang bashers, no? Kasi napansin po namin na yung presence niyo sa social media po, no, ay talagang nandun. Kitang-kita. Unlike ng mga previous na nakausap po natin na ngayon lang din sila halos na may mga appearance, no, sa social media. So ito po, first question po doon sa sabi ng masa. Ano po ang inyong masasabi dito? Marami ang nagsasabi na ang mga plataforma mo ay masyadong idealistic. Paano mo ito gagawing practical? Alam mo, kung practical tayo, dapat din ako tumatakbo. Kung practical ang kakandidatong senador, dapat hindi na lang natin iboto. Kasi ang pagbabago sa isang bayan ay kailangan may ideya ka. No, wala namang ang permanente lang sa mundo, dalawang bagay: tax at pagbabago. Ang lahat po ng hindi posibleng mangyari noon ay nagsimula sa mga ideya. Ibig sabihin, ang realidad po ay hindi permanente. So ito po sinatawag ninyo idealistic, ito po ay gusto nating gawing realidad at mangyayari po ito kung pagtutulungan nating gawin. So hindi po ako naniniwala na mayroong imposible. Kasi yung imposible, pag hiniwahiwalay mo yon, I am possible. So everything is possible. It only takes hard work to be done and for you to believe that this can be done. Correct, no? Napakagandang sagot po. Ito po, hindi ko po alam at hindi rin alam ng aming team, no, kung ano yung specific na post nyo sa sinasabi niya na to. Bakit hindi ka nagbigay ng mas tiyak na solusyon sa problema sa waste management sa iyong mga post? Paano sinasabi niyo na? Hindi ko maintindihan. Siguro po, i-rephrase na lang natin, no? Ano kaya yung mga solution ninyo para sa waste management, sa problem natin sa waste management? May actually may batas na yung Ecological Solid Waste Management Act. So yun na yung solusyon, meron ng batas. Ang sinasabi ko, kailangan lang i-implement ng maayos yung batas. At kung magkakaroon ng amendment doon, kailangan palakasin yung economic side ng Ecological Solid Waste Management Act. Kasi ang problema ng ibang MRF ay hindi nila kayang i-maintain kasi nga wala silang pondo, lalo na yung maliliit na barangay. Nung nagpunta po tayo nung nakaraang environmental summit ng Green Party of the Philippines, nagpunta tayo sa Marikina at nakita natin doon sa City Environmental Management Office, ang ganda ng proseso nila. Nai-implement nila, nakokolekta nila yung basura 100%. So kung kaya ito ng Marikina, at the same time yung Quezon City, bakit hindi po pwedeng gayahin sila ng ibang lugar? Ang problema kasi minsan sa atin, yung mga LGUs natin, nagkakaroon ng payabangan na, hindi, kasi may competition, mayroong award. So, hindi ko pa pwede itong i-share sa kanya kasi baka sila yung manalo. So, kailangan magkaroon ng sharing, tinawag nga ng aming Engineer Eric Rimundo, sharing economy, collaborative effort na kung may pilot na maganda, kailangan i-share ito sa iba para ma-implement. So, konkreto po yun. Meron tayong Ecological Solid Waste Management na ipatupad natin ng maayos. Pangalawa, sinabi ko na ito na yung current law na extended producer's responsibility sa plastic, yan po ay watered down law. Ang sinulong po sa Senado at Kongreso ay talagang pagban sa single-use plastic. Kailangang maban at meron siyang trajectory kung kailan mababan. Kasi ang single-use plastic po ay napakahirap ding i-recycle. Kaya we're pushing for the ban of single-use plastic kasi we're the number one waste producers of single-use plastic, lalo na sa karagatan. So, very concrete po yung ating solution. Kaya lang kasi siyempre ang problema, kapag gumawa ka ng video o post online, pag hinabaan mo na, hindi rin naman babasahin. Kaya yun doon sa maiksing time na kailangan magsalita o mag-post, very limited lang talaga yung mailalagay po natin. Pertaining naman po ito sa pollution, no? Actually, no, Sir David, sa inyo maraming nag-message sa amin eh. Maraming sumusunod, maraming taga-subaybay sa inyo. Ito po yung isang question, no? Pertaining to pollution, paano mo balak bigyang pansin ang mga komunidad na labis na naapektuhan ng pollution? Yan, ito, isa pa to. Di ba? May batas na rin. Ang problema kasi gaya ng Paul Urdo sinasabi, ang ganda ng batas natin, maganda lang as batas. Pero yung implementation ng batas, hindi nasusunod. So una-una, i-review na lang natin yung Clean Air Act.
alamin natin kung ano yung na-implement na, ano yung pagkukulang ng mga agencies at magkaroon tayo ng amendment doon sa batas. Kasi dapat mayroong mga solution or mechanism na napababa na yung pollution. So kailangan nating ayusin yan, alamin natin kung ano po yung pagkukulang ng Clean Air Act. Kaya nga ang gusto ko, magkaroon ng criminal liability itong mga sumisira sa kalikasan, kasama na dyan yung mga nagpo-pollute sa hangin. Kasi kung wala, magpe-penalty lang sila at kung may mga batas tayong magaganda pero hindi na i-implement, itapon na lang natin yung batas. I'm just saying that, di ba? Sayang di ba? Sayang yung effort. Di ba? Nagbatas-batas kayo. Ang problema kasi sa ibang senador, congressman, pag nakapagpasa ng batas, akala nila doon na natatapos ang kanilang katungkulan. Bahagi po ng role ng senador at ng congressman yung tinatawag nating oversight. So kung may mga ganyang problema, o bakit lumalala pa rin ang polusyon? O ano na nangyari sa Clean Air Act? Ba't hindi ito naipatupad? So may oversight function para ma-review yung batas, malaman kung saan yung need na gawa ng adjustment para mapatupad po ng maganda. At tama na talagang sa pollution, ang balao nga, dapat magbayad ng danyos itong mga polluters na ito kung nakaka-apekto sa ating mga kababayan. Dapat bayaran nila yung damages sa health, damages sa trabaho, ng mga naaapektuhan ng pollution nila. Mhm. Ito po, no, personal yung question niya. Tumakbo na po kayo noong 2022. Ano po ang natutunan nyo doon? At bakit po kayo tatakbo ulit ngayon? Noong 2022, tumakbo ako dahil ang mga green organizations ay pinorsige tayong tumakbo. Noong 2022, meron tayong 15 posters sa buong Pilipinas, 50. Ang nagastos natin ay from our personal fund ay 10,000. We have 50,000 in worth of donations, 60,000. We garner 693,000 votes out of that. So that's 10 centavo per voter. Tayo ay tumakbo ngayon. Pero bago tayo tumakbo, nagtanong tayo sa mga tao kung gusto niyo pa ba tumakbo ako uli. Nagkaroon din tayo ng pilgrimage sa Peña Francia. Pumunta tayo sa Peña Francia noon. At sinabi ko, pag walang partido na magdadala sa atin sa pagtakbo, ay hindi tayo tatakbo. Pero on the last day of my stay in Naga, na-meet natin yung bunyog, pagkakaisa. Out of mere coincidence, kasi nasa Mount Isarog kami, tinitingnan namin yung surroundings, nagka-aksidente, nagkabunggo, talaga nagkita lang kami. At taga-bunyog kayo, tapos doon na nagsimula. So, I believe that there is a divine providence for this candidacy. Kasi naniniwala ako, nakikita niyo naman mga kababayan, sobrang init na ng ating kinakaharap. Hindi pa nga po summer, ay danger, nasa danger level na kagad tayo. Hindi pa summer ay nagkakaproblema na tayo sa ating pagkain. Ng mga nakaraan taon ay yung pagbaha ay tumitindi po dyan. Kaya po naniniwala ako na kung ako po iniiboboto at may papanalo sa Senado, ay tutulong po ako para magkaroon ng mga holistic and proactive solutions dito po sa mga problema nating kinakaharap. Hindi short term, kundi merong short term, may medium term at may long term solution sa mga problema po ito na hindi tumitingin, no? Kung mayroon po akong makukuha na pera dun sa mga budget na ito, kundi titingnan na sa wakas ay magkakaroon na ng konkretong problema itong mga kinakaharap po natin, lalo na sa issue ng kalikasan. Yan. Totoo po yan, no? Nabanggit, hindi po sana namin to tatanungin, no? Pero nabanggit nyo na naman po yung heat index natin, yung init ngayon. Ito po yung question mula sa isang high school student. Ako po ay grade 8 student, hindi ko nababanggitin yung lugar, binanggit niya. Kami po ay naiinitan pero hindi po dinedeclare na walang pasok. Ano po ba ang masasabi nyo dito? Yun. Question ng bata. Mayroon kasing relative, ito kasi hindi nababanggit, no. May relative significance kung bakit mas mainit sa lugar mo compared sa Metro Manila. Kasi for example, pag highly polluted yung lugar, mayroong mga tinatawag tayo na cooling pollutants. So minsan, pag mas polluted, mas malamig. So for example, sa Tugigaraw, sa ibang lugar, di ba, mas maiinit doon. Pero mapapansin mo, wala namang dito, di ba? Kasi mas okay yung environment nila. So pag mas okay yung environment, minsan mas mainit. So I think kailangan lang na una,
kung kayang magkaroon ng tree planting doon, ay magkaroon para ma-regenerate yung kalikasan. Pero at the same time, kailangan siguro, hindi ko alam kung totoo yung claim ng DPWH na nakapagtayo sila ng kauna-unahang climate resilient classroom. Kailangan i-adjust natin ang design ng mga classrooms para makapagklase ng maayos. So kung magkakaroon siguro ng pwedeng aircon, pero at the same time, kailangan green school. So kung mayroong solar, this aircon will be run by solar power. I think that's better. Pero for now, I think hindi kasi naniniwala na suspension ng klase lang ang solusyon. Kailangan siguro mapalakas yung ating hybrid learning. Kasi ang problema sa ating bansa, for example, we learned so much from COVID, we develop hybrid learning, pero pagkatapos ng COVID, biglang tinapon natin yung natutunan sa hybrid learning, hindi natin dinevelop. So like ito, nagkakatag-init na naman, so baka pwede naman na, di ba, hybrid, o wala na kayong pasok pero sa bahay may hybrid learning, ituruan yung mga bata, may module kasi kada walang klase nasasayang yung panahon no ating mga at the same time siguro yung mga magulang palakasin din yung partnership ng community at ng schools para nang sa ganon matutukan din ng mga magulang yung pag-aaral ng mga bata. Pero maliwanag na kung kailangan suspendihin dahil sobrang init, I think kailangan mag-suspend. Pero it should not, kailangan magkaroon ng paraan para magpatuloy yung pag-aaral kahit nasa bahay na sila. Tama po yan. Ito po, last question po, no? Ako po ay matagal nyo ng supporter. Nahihirapan po kaming i-engage ang mga skeptic. Paano nyo po balak na i-engage ang mga skeptic na ito sa ating advocacy upang mas maparami pa po kaming supporters nyo? Gusto kong alamin, skeptic ba in what way? Kasi siyempre, skeptic ba siguro in general po ito. Siguro ang tinatanong niyan, hindi naman kilala yan, hindi naman mananalo yan. Maaring ganun. Ang panawagan lang kasi natin, siguro maraming salamat sa inyong suporta. Ang laban kasi pong daladala ko ay laban para sa immediate crisis na ating kinakaharap. Hindi ko po tinatawaran yung nakikipaglaban ka para sa human rights, para sa workers' rights, para sa tamang trabaho. Tama po yan. No, kaya lang po, kung hindi po natin i-address yung pangangalaga sa kalikasan, hindi natin i-address yung krisis sa klima, ito po ay immediate problem na kapag hindi po na-address ngayon, lalala po ito ng lalala, bibigat ng bibigat hanggang sa point na hindi na po natin kayang solusyonan. So kaya po, yung pagtakbo ko, ay gusto natin i-address, yung kailangan i-address ngayon na. At kung ako po ay bibigyan ng pagkakataon na manalo during my first 6 years pa lang, sabi ng iba, hindi mo kayang gawin lahat yan sa iyong 6-year term. Susubukan natin gawin lahat yan. Sapagkat naniniwala ako na ang focus ng isang senador ay dapat ang term niya ay isa lang. Itong 6-year term is the first and last ko, gagawin ko na lahat ng pwede kong gawin. Lalong-lalo na sa environment. Kasi ito, kailangan nating masolusyonan ngayon. Otherwise, baka susunod, wala na tayong tubig, wala na tayong makakain, wala na tayong sobrang init na, wala na tayong kagubatan, sira na ang bundok natin, sira na lahat ng mining at ng quarry. So these are immediate issues that we have to address right now. And I cannot wait for the next 6 years or I cannot wait for another election just to elect somebody that in the end will not do good for the environment. Kaya po ako nandito because I want to address that issue now. Excuse me. Mga kababayan, napakinggan natin ang plataforma ni Sir David at ano yung karanasan niya, bakit niya ina-advocate itong mga ganitong programs, ano po. At nadinig din natin ang mga sagot ni Sir David sa mga issue ng bansa at sa inyong mga komento at feedback. Mamaya sa ating pagbabalik, mapapakinggan natin si Sir David sa pinaka-importanting question sa interview na ito. Abangan natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kinabukasan, interview sa mga kandidato sa Senado. What is wrong with the country? Pag ikaw ang tatanungin, ano ba ang problema ng Pilipinas? Sabi mo, maayos tayo, may resources tayo, and yet we're one of the most vulnerable countries when it comes to environment. Hindi huma. Anong problema? May malibang diskarte ang administrasyon, ang gobyerno, ang pribadong sektor, ang kabataan, tayong lahat.
Actually, wala namang problema ang tao at mamayan. Ang may problema yung electoral and political system natin, pati yung corruption. Kailangan nating ayusin yung ating electoral and political system. Ipasa natin yung anti-dynasty law para mawala ang mga trapo. Pagkatapos nun, kailangan natin magpalit ng sistema. This presidential system is not working for us. Ano dapat? Parliamentary system. Paano? May punong ministro tayo? Yes, but bago natin gawin yon, kailangan muna nating alisin dyan yung mga trapo at dinastiya. Kasi pag nandyan sila, di sila rin ang makikinabang doon, hindi ba? Tapos yung corruption natin, 70% na yun nawawala. Anong dapat gawin? Kailangan po citizen-led ang mga anti-corruption agency. Yung taong bayan ang ipasok natin dyan. Tanggalin natin yung pagiging politicized ng mga anti-corruption agencies na ito. Kailangan ng people participation. Pero kung sakaling manalo ka, you are just going to be one of the 24. You will be parang nag-iisang boses sa wilderness. Actually, hindi eh. Kasi ang bala ko dito, pag ako po nanalo, kasama ang taong bayan. Kayo po ang kakampi ko. Kada patas natin, may counterpart na initiative. Papepermahan natin sa taong bayan. Para kung ayaw nilang ipasa, sabihin ko lang sa kanila, ito may perma ng tao. Kung gusto nyo ma-elect, suportahan nyo. Otherwise, yari kayo sa taong bayan. Kasi ang gobyerno, Alvin, kasama ang taong bayan. Pag hindi kasama ang tao, and that politician is not working for the people. Anong may papangako mo sa sambayan ng Pilipinas? Pag nanalo ka, anong gagawin mo sa dinastiya? Mula sa pinakatoktok hanggang sa barangay level, may dynasty. Babasagin natin yan. Paano? Tatanggalin natin. Unang-una, yung anti-dynasty law. Actually, hindi na nga dapat, wala na nga dapat batas. Kasi nasa konstitusyon. Self-executory. So, ang unang gagawin natin, tanongin natin sa Supreme Court, ano ba talagang dapat gawin dito? Kailangan pa ba ng batas? Di ba? Nauna pa ngang gumawa ng batas ngayon na lalagyan ng penalty na 500,000 yung nuisance candidate. Ba't hindi nila kayang gawin na lagyan ng enabling law yung dynasty, di ba? Anti-dynasty. So, hindi priority nitong mga nakaupo na ito. So, kailangan paltan yung mga yan na dinastiya na yan. Hello, I am Nina Galang. I've been working in the environmental field since the 1970s, mainly in environmental education. I am endorsing the candidacy of David D'Angelo, who is running for a Senate seat in the elections in May 2025. David is unquestionably a staunch environmentalist. He is the president of the Green Party of the Philippines, and we have been together in advocacy for the environment. And I'm confident that he will author and support bills that will bring about clean air, clean water, healthy soils, that will bring about adequate and safe food for Filipinos. And at this time, when global warming, climate change, is the existential threat to human civilization, David has championed transition to renewable energy. David knows only too well that if we use our indigenous sources of wind, sun, geothermal, and ocean energy, we will not only free ourselves of dependence from imported fossil fuels, but also from coal, which is the dirtiest fuel, but we will also develop more local industries and more local high-quality skills, and then more jobs. David is a fighter not only for the environment, but also for social justice. Knowing that our country is most vulnerable to natural hazards, and that disasters affect most disastrously the poor and the marginalized, I know that he will work for a just transition to renewable energy. This means that he will work to ensure, as we utilize our natural resources to produce power for our country's needs, we do not develop these energy sources at the expense of the social and economic progress of those who need the most, those who have less in life. David D'Angelo, number 19 in the ballot, is my senatorial candidate for the environment. Vote for the environment, please.
vote for David D'Angelo. Boto na David Angelo sa Senado, isama sa listahan nyo. Tayo po ay nagbabalik kasama si Sir David D'Angelo sa pagpapatuloy po ng ating panayam kay Sir David. Supposedly po no, yung last question na natin. Pero may pahabol po na tanong. Kung okay lang po Sir David, no? Okay, sige, shoot. May mga Shout out nagsasabi. din pala. Ay sige po, shout Shout out out po. din pala dun sa taga-Atimonan kay Neneng Digia Amparo at Villamor Pasay. Yan, si Octava Love. Good evening po sa inyo. Ayan po. Before po yung pinaka-importanteng tanong mula sa Usapang Positibo, may pahabol po. May mga nagsasabi na ang iyong mga advokasya ay tila para lamang sa mga may kaya. Ano pa ang masasabi nyo dito? Actually, mali yung ano na yan, no? Yung pananaw na yun. Kasi kung may tatamaan po ng problema sa kalikasan, unang-unang maapektuhan na mahihirap. Kasi yung problema natin, for example, sa tubig, habang umiinit ang panahon, nawawala yung aquifer natin, magkakaroon ng problema sa kakulangan sa tubig, magkakaroon ng paghihirap sa pagtatanim, so magkakaroon ng problema sa pagkain. Yung kawalan ng kabundukan natin, nagko-cause ng flooding. So ang una pong tinatamaan ito ay mahihirap. Kaya po ang pagresolba sa issue ng kalikasan ay pagresolba po sa mga issue na numero unong tatamaan po ang mahihirap. Kaya pang mahirap din po itong issue na ito. Kalusugan, kasama na dyan, issue sa kalusugan. Diba? Kasi lumalala ang mga sakit mula sa mga problemang pangkalikasan. Ayan. Maraming salamat po sa pahabol na sagot. Sa pahabol na tanong na iyon. Ito po ang tanong mula sa Usapang Positibo. Bakit ikaw, Sir David, ang dapat naming iboto ngayong darating na national elections for senator? Maraming salamat Dr. Ron at sa Usapang Positibo sa pag-invite no sa atin sa programang ito. Mga kababayan, bakit nga po ako ang dapat inyong iboto? Unang-una po, ako po ay miyembro no ng isang totoong partido politikal na tumatakbo sa party list no, ang number 87 Bunyog Pagkakaisa. Kasama ko po si Attorney Enzo, si Ma'am Angie Tamoria at si Ma'am Bel Cebalya. Ang bilang totoong political partido, kami po ay may daladalang plataforma at hindi po kami tumatakbo lamang bilang mga personalidad o mga sikat. So maliwanag po yung daladala namin. Pangalawa po, ang dala ko pong issue ay ang kalikasan. Ang kandidato po dito ay hindi lamang ako, kundi ang kalikasan at kayo po mga kaibigan. Ako po ay kagaya ninyo. Ordinaryong tao, humarap po sa hamon ng buhay. Isang single parent, isang manggagawa, isang commuter, 30 years na nag-a-advocate para sa kalikasan, 30 years mahigit na bumoboto para sa mga politikong paulit-ulit tayong binibigo. Ilang beses na silang nandyan, paulit-ulit wala pong nangyayari. Kaya nga po ako tumakbo dahil gusto ko nang may gawin, may mangyari sa mga problema po ng ating lipunan. Mga kababayan, ako po ay nakikiusap sa inyo na magsama-sama po tayo para kamtin natin ang Pilipinas na para sa mamayang Pilipino. Mayaman po ang Pilipinas, mayaman po ang ating bayan, matatalino po ang mga Pilipino. Bakit po tayo mahirap? Bakit po pinapayagan natin na pagnakawan tayo ng mga nakaupo sa pwesto? Bakit po tayo pumapayag na hihingi na lamang tayo ng ayuda, na marami sa atin walang tiyak na trabaho, na marami sa atin naghihirap? Hindi po tayo dapat pumayag sa mga bagay na ito. At sabi nga ng palagi kong sinusuportahan na kandidato na sayang at namatay, si Raul Roco. Sabi niya, mga kababayan, hindi po ba nakakabulag na ang dilim? Kailan pa po ba liliwanag? At yung liwanag na yun, mga kababayan, nasa kamay po ninyo sa pagboto ninyo sa Mayo 12. Bawat boto po ninyo ay napakahalaga. Iboto po natin si David D'Angelo, number 19 sa balota, boses ng kalikasan sa Senado. Pero hindi lang po ako ang karapat dapat iboto. Iboto rin po ninyo yung mga kandidato na magtataguyod ng karapatan ninyo, karapatan ng bayan at ng isang Pilipinas na magiging proud po tayong lahat. Wakasan na po natin ang paghihirap ng ating bayan. Wakasan na po natin ang panahon ng kadiliman at kasamaan. Iboto po natin ang liwanag
para sa tunay na bagong Pilipinas. Hindi po ako magtataksil sa inyo mga kababayan. Sa pagkapanalo ko po, kasama po kayo, kakampi ko po kayo, at sisiguraduhin ko po sa bawat batas, isasangguni ko po ito sa inyo. Pero hindi po ito mangyayari kung hindi nyo po ako tutulungan mga kababayan. Mga kababayan, huwag na po nating ipanakaw ang bukas. Sa Mayo 12, iboto po natin ang Pilipinas, iboto po natin ang pagbabago, iboto po natin si David De Angelo sa Senado number 19 at isasama ko na rin para sa party list po number 87, Bunyog. Maraming salamat. Ayan. Maraming salamat po Sir David De Angelo sa iyong mga sagot at sa pagbabahagi ng iyong mga advokasya at mga pananaw. Naway magtagumpay po kayo sa inyong mga layunin at sa inyong kandidatura. Ang usapang positibo po salamat din. ay kasama ninyo sa pagpapalaganap at pagpapakalat ng positibong balita at positibong pananaw patungkol sa kalikasan. Muli po, maraming salamat Sir David. Salamat din po. You're welcome and ingat kayo. God bless po sa inyo. Opo. Sa inyo mga kababayan. Ayan po, maraming salamat po muli, Sir David. Bukas po, ang mga kasama po natin ay si Dr. Richard Mata. March 11, 6 p.m. Bukas po yan. Muli po, ang mga kasama natin si Dr. Richard Mata, March 11, 6 p.m. Muli po mga kababayan, maraming salamat sa pagpakinig at panonood dito sa Tinig ng Kinabukasan, interview sa mga kandidato sa Senado, Boses ng Bayan, pagsusuri sa mga kandidato. Magkita-kita po tayong muli bukas at mabuhay po tayong lahat. Yung pagdating sa usapang positibo kung saan ibinabahagi Maraming salamat din. I hope na naging okay naman yung interview natin. Thank you. positibong pananaw sa mundong puno ng hamon. Mahalagang magdulong tayo sa mga magaganda at magdulong tayo upang makapagbigay ng assets